Ito yung top ranking players pagdating sa Western Conference. Ang Western Conference naman kasi talaga ang isa sa tinuturing na mas mabigat at mas malalim kesa sa Eastern Conference. Kaya sobrang hirap nga base sa mga analysts at mga insiders na gumawa ng ranking o top players in the West. Dahil kahit yung mga hindi makakasama sa listahan gaya nila James Harden, Ja Morant, Devin Booker at Jalen Williams, mas malalakas naman talaga pagdating sa argumento sa mga listahan na yan pagdating sa mga top players sa West. Ang Western yung napapaligiran ng mga top MVP at mga MVP candidates, mga young star at mga rising superstar, mga MVP caliber talents tulad nila Nikola Jokic, Luka Doncic, Stephen Curry at iba pa na nagdadala ng consistent elite performance, mga championship proven leaders tulad nila LeBron, Kawhi Leonard at may mga napatunayan na sa playoffs run, rising superstar tulad nila Anthony Edwards, Shai Gilgeous at Wembanyama na nagbubukas ng bagong era ng dominance. May mga depth talent pool kahit may mga borderline all-star, parang superstar level na rin kung ikukumpara sa Eastern. Ito yung nakikitang top players ngayon sa Western, and take notes mga pare ko, hindi ito strict ranking sa buong liga. Ang pinakamalakas lang na pinag-uusapan dito yung papasok sa susunod na season sa Western Conference ha. Ang una na nasa listahan dyan si Jokic, kahit hindi siya yung nakakuha ng MVP title last season. Si Jokic kasi hindi yung nagpaubaya sa atensyon niyan, laging nasa MVP conversation dahil sa kung ano yung nagagawa niya inside the court. May mga off-season moves ang Denver Nuggets para mapalakas ang supporting cast ni Jokic, kaya ngayon mas nababawasan ang pressure sa kanya na gumawa ng major role sa lineup. Naiiba kasi talaga ang laro ni Jokic, yan yung nakikita ng mga analysts: scoring, passing, rebounding, leadership, defensive impact metrics. Kaya sobrang taas ng expectation dyan bilang isa sa mga best player ngayon na nasa Western Conference. At bakit siya yung nasa number 1 ngayon? May mabilis na pagbabago sa game pace, spacing, versatility, at si Jokic kasi ang isa sa pinakamahusay sa lahat ng bagay ngayon. Yan yung pinagbabasihan nila. Pumapangalawa lang si Shai Gilgeous dito kay Jokic. Ang OKC Thunder nagtapos ng regular season na may best record sa Western Conference at mataas na point differential na plus 12.9 points average per game, isang record para sa franchise na nagpapakita ng dominance. Sa playoffs last season, natalo nila ang Denver Nuggets sa Game 7 ng semi. Syempre, magtataka talaga tayo bakit si Shai ang final MVP last season, pero pangalawa lang siya ngayon kay Jokic pagdating dito sa top ranking ng mga players. Maraming factors ang tinitignan dyan mga pare koy ng mga analyst na nagbibigay ng edge kay Jokic para sa top spot. Si Shai Gilgeous yung pangalawa sa rank player sa West dahil sa dominant season niya, scoring champion, MVP, finals MVP champion at nangungunang team record, lalo't nasa prime pangaraw to ngayon ng kanyang karir, at marami ang naniniwala na mas kakunti ang dip sa kanya pagdating sa susunod na season na to. Kaya yan yung pinagbabasihan dahil sa kombinasyon naman ng scoring ability, athleticism, leadership at solid na laro pagdating sa mga critical moments. Maraming analyst ang naniniwala na si Anthony Edwards ang pupunta na sa bagong level niya sa susunod na season. Nasa prime na rin yan. Hindi pa siya nakakarating ng finals, pero sa trend ngayon ng Wolves na mas nagiging malapit ng araw yung mga to dyan, may magandang pagkakataon siyang magbigay ng titulo kung matutuloy yung pag-evolve niya sa game. Pangunahing scorer ng Wolves nang mawala si Karl Anthony Towns, nagkaroon siya ng mas malaking pwesto upang magkaroon ng focal point sa offense. Mas gumanda yung control nito sa game, lalo na pagdating sa mga critical at sa series game nila sa playoffs. At tumaas yung time of possession, oras na hawak niya yung bola, at nagkakaroon ng higit na responsibilidad sa mga plays, lalo na sa loob ng array ng mga ball screens. Si Luka sa Lakers hindi nakapasok sa All-NBA first team last season bago pa man matapos yung season na yun. May bagong requirements kasi ang NBA para sa mga qualified sa mga postseason awards gaya ng All-NBA teams nga o MVP. Kailangan makapaglaro ang players ng higit bababa sa 65 games sa regular season. Dahil sa mga injury at iba pang dahilan, hindi na kompleto ni Luka yung 65 games na yan. Dahil dyan, kahit maganda yung stats niya last season, hindi siya na-qualified
para sa All-NBA honors. Sa offseason na to, nagtrabaho siya ng mabuti at nakita sa public na medyo naging payat siya. May pagbabawas ng timbang, nagbago yung diet niya. Kung magiging consistent si Luka, healthy at condition, makakalaro siya ng sapat, marami siyang games na magagawa kaya magiging eligible ulit yan para sa mga major awards. Mas mataas ngayon yung chance niya na mag-dominant sa huling bahagi ng games, lalo na pagdating sa mga clutch moments at sa mga series tulad nga ng playoffs. Kung hindi siya madaling mapapagod lalo na pagdating sa fourth quarter, alam natin na dyan mahina si Luka. Bukod sa scoring at triple doubles, pag nag-improve siya sa defense na madalas naapektuhan yung kondisyon niya, plus magandang stamina, mas magiging kompletong player nga raw itong si Luka. Kasama sa tinitignan ng mga analyst na kung maayos ang kondisyon niya, maiingatan niya ang Lakers sa championship contention dahil may sapat siyang energy sa buong season na yan. Kaya nasa top players din yan. Kahit medyo bumababa naman ang numbers ni Stephen Curry, tinuturing pa rin niyang isa sa pangunahing game changer sa Western Conference. Para sa 2025 to 2026 season to mga pare ko nag-average siya ng 24.5 points per game sa regular season, merong 39.7% sa 3-point shooting, 44.8% sa field goal. Kung ikukumpara sa ibang season, mas mababa ang scoring average niya ngayon kaysa sa mga pinakamataas niyang season na may high 26 to 30 points per game. Kapag wala si Curry o hindi siya on court, bumabagsak ng malaki ang opensa ng Warriors. May stats na nagpapakita na maliit ang offensive ratings ng kupunan niya kung wala siya. Kahit hindi na siya scoring machine, gumagamit siya ng experience advantage para makakontrol ang game, magbibigay ng clutch shot, magpapatas ng tempo at rhythm para sa Warriors. Si AD naman ngayon ang isa sa nakikitang magiging dominant sa West next season. Two-way players, malakas sa opensa, magaling sa depensa. Sa rim protection, rebounding at defense mobility, kapag ginamit niyang tama yan, napipigil niya lalo ang malalaking points sa paint at nakakapag-break ng offense ng kalaban. Kahit hindi siya full-time stretch big, lalo na sa 3-point shooting, may kakayahan siyang maglaro sa post. Kaya niyang i-back down ng kalaban, mag-post hook, mag-face up move at magsimula ng opensa mula sa low block o mid-range mga pare ko. Na-claim kasi ngayon si Anthony Davis bilang number 6 sa top player sa Western Conference base sa article mismo ng Sports Yahoo. Sinasabing malakas ang projection niya na may stats at average mula sa 24.5 points to 26 points per game o 11 to 12 rebounds at mga 3 to 3.5 assists per game kung mas magiging healthy at condition pa itong si AD next season dito sa Dallas Mavericks. Si Kevin Durant naman ngayon yung pampito sa listahan bilang top Western Conference players. Scoring pros, kahit may edad na, papalapit na siya sa late 30s, patuloy pa rin kasi na nakakapag-produce siya ng mataas na scoring average. May kakayahan siyang magdala ng opensa mula sa scoring off the dribble, mid-range, deep threes, hindi lang bilang tag scorer kundi bilang go-tos option. Dahil sa trade niya sa Houston, mas inaasahan na magiging pangunahing scorer, leader siya ng team, lalo na sa mga crunch time moments, closer. Pagdating sa offense, may mga analyst na nagsasabing malaking tulong siya sa Rockets para maging contender ulit. At kinukonsidera ng mga analyst na marami sa mga top players sa West may mga kahinaan o limitasyon, edad, injuries, condition, depensa. Si Durant sa kabila ng edad niya kasi may mas mataas pa rin at nagko-counting decline na sa scoring at shooting compared sa ibang mga veteran, kaya nakakasabay pa rin nga raw itong si KD ngayon.